Hello mga kabayan, luto po tayo ng ulam na pinakamatipid. So mamitas po tayo ng kamyas at punta po tayo dito sa aking garden. Marami po akong mapipitas ngayon na bunga ng kamyas dahil ang dami po niyang bunga mga kaibigan, dahil ang kamyas naman po ay hindi seasonal. Basta pagkatapos na po magbunga, mamumulaklak, bubunga uli. So magluluto po tayo ng isda, galunggong na sariwa, ipapangat natin. Pwedeng tawag pangat, sinigang, or paksiw. Kasi gusto ng mga anak ko may sabaw. Sariwa po, so kukuha po tayo ng maraming kamyas, gagawin natin pang asin. So ayan po mga kaibigan, kung tayo ay masipag magtanim, hindi na po natin kailangan bumili ng mga pang-ingredients sa ating pangangailangan sa araw-araw dito sa ating pamamahay, lalo sa pagluluto po. So ayan po, ang dami, nagkakandalaglag na nga lang yung iba. Pero minsan yung iba, pag may mga humihinging neighborhood ko dito, binibigay ko po. Kasi ang dami po talaga, tatlong puno po yan, ang daming bunga. Minsan ginagawa ko siyang dessert, minamatamis, kamyas candy. So ayan na po mga kaibigan, pakuluan natin ang kamyas, tapos ipiprease natin, durugin po natin upang lumabas po ang kanyang katas. Napakadali lang po mga kaibigan, ilang minuto lang po yan, luto na. So ayan po, so napakaasim po niyan, vitamin C. Palibasa maraming kamyas, kaya 1 kilo halos ang nilagay ko para maluto sa asim. At talaga namang kikiligin kayo pag kayo kakain. Ito po ang mga pagkain na kalimitan ginagawa ng mga Samarinyo. Kasi doon sa amin ay malawak po ang karagatan. So ayan na po, nilagay na po ang isda mga kaibigan. At ilang minuto lang po yan. At nilagay na po natin ang mga ingredients ng mga condiments kagaya ng luya, bawang, sibuyas, at of course yung sili para maanghang po. Tapos lagyan din po natin ng sopa para hindi mapanis kung meron pong matira. Pwede pa ulam natin kinabukasan. So ayan po, yung kalahating kilo po 100, sariwa po 7 piraso. So ayan na po mga kaibigan, napakadali lang po, may masarap na ulam. Tapos pwede na rin po natin patakan ng kunting mantika kung nais nyo po. At lagyan nyo ng mga iba pang mga pang-ingredients na pampalasa mga kaibigan. So ayun, andyan na rin po ang sili upang sa ganun po ay kumalat po yung kanyang anghang, kasi masarap din yung may sipa ng anghang mga kaibigan. So napakadali lang mga kaibigan, mabilis iluto, matipid. Akalain nyo sa 100 pwede nang iulam ng 5 tao, hindi po ba? Tapos sabaw pa nga lang, ulam na mga kaibigan. So sa panahon ngayon na medyo mataas ang mga bilihin, kailangan talaga matuto tayo magtipid, kailangan mag-discarte tayo upang patuloy ang buhay. So ayan na po. So ito naman po ang labuyo na mga tanim ko. Tinanim ko po sa mga buti po ng container ng tubig na hindi na ginagamit. Sa halip na itapon, gawing basura, pakinabangan natin, taniman natin ng mga labuyo dahil pag Pasko at saka New Year, ang mamahal po nito, minsan umaabot sa 5 piso po ang isang piraso ng labuyo. Umaabot po ng 1,000, mahigit pa ang 1 kilo. So kailangan lang talaga madiskarte tayo at matyaga para hindi na natin kailangan bumili. Kung malawak ang iyong garden o kahit maliit, pwede naman magtanim-tanim sa mga plastic bottles at madali lang po alagaan. So ayan po mga kaibigan, so libre na rin ang sili sa ating garden, pampalasa. Marami po siyang silbi, sausawan, panghalo sa mga ulam, lalo na yung maaanghang na mga recipe, yung mga mahilig sa mga chili. So it's so nice if you have a lot of plants in your surroundings mga kaibigan. So ayan, namumulaklak na rin po siya. Tuloy-tuloy lang po ang kanyang pagbubunga, basta alagaan lang natin. So there you are my friend, ang ating recipe na paksiw na fish na galunggong. Tawag nila, babaeng galunggong daw po to. So ayan po, masarap po pag maasim-asim, sariwa. Tingnan nyo naman mga kaibigan, kaya kailangan talaga madiskarte tayo sa mga panahon ito upang makatipid. Dahil parang pakiramdam ko, pahirap ng pahirap ang buhay, kaya kailangan matuto din tayo
extend ng ating utak kung paano mabubuhay, paano makakatipid, paano makaka-survive, makakain ng 3 times a day. So ayan na po mga kaibigan. Napakadali lang po, ilang minuto lang po, 30 minutes, tapos na po. So ayan na po ang finished product mga kaibigan. Tara, let's eat. A comer mis amigos. Delicioso, see? Wow, hombre na me. Pukain tayo mga kaibigan. Inuulit ko, pwede na sa 5 tao po yan na ulam. Kasi sabaw nga lang, pwede ng ulam. So nakatipid tayo dahil halos lahat ng bilihin ngayon napakamahal, lalo na po ang bigas, napakataas ng presyo. So kailangan talaga maging madiskarte tayo, maging mautak, magtanim hanggat maaari magtanim, magsipag lang po. Kung may space sa mga bahay-bahay nyo, magtanim po kayo ng mga gulay na madali maani, madali alagaan, para hindi na po natin kailangan bumili pa. Salit na ibili natin, maibibili na natin sa ibang bagay na pangangailangan natin sa araw-araw. Kaya kailangan lang maging madiskarte, maging malikhain baga. So ayan na po mga kaibigan, napakasarap po niyan. Hindi po ba? Maasim-asim, talagang kikindat ka sa kaharap mo. Makikindatan mo siya dahil maasim-asim. At pag maasim, masarap yan mga kaibigan. Mas mapaparami ang kain mo ng kanin. So ayan na po mga kaibigan. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share. And bye-bye and God bless.